Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 9:06 sa aga. Aklan. Antique, Capiz. Guimaras, Iloilo. Negros Occidental, Lain-lain nga probinsya, lain-lain nga istorya, kasaysayan. kag kultura. Ululupod nato nina ang nahibalon diri sa Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Nakata, lagawon kag kilalahon ang mga bugal sang Kabisayan na katungdan. Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Adlaw kita sang Domingo mga kaabyanan, July 20, 2025. Mayong aga sa aton nga mga tagpalamati diin man nga bahin sa nga pungsod Pilipinas. Maayong aga, mayad nga aga, maupay nga aga, maayong buntag, magandang umaga. Good morning sa inyo nga tanan. Well mga kaabyanan, no, aton nga sympathy ginahatag man naton sa aton nga mga kauturan kiti may mga affected families kita no sa mga naglain-lain nga mga rehiyon diri sa aton sa pungsod Pilipinas bangod sining Bagyo Krising kag Habagat. Diri sa aton sa Western Visayas mga kaabyanan, isa man kita no sa mga labi nga apektado man no sining Bagyo Krising kag Habagat. Ang aton nga mga areas diri no nga mga ginbaha ining probinsya sang Iloilo, Antique, Negros Occidental no for the Negros Island region. So I hope no nga hindi na maglala pa yung sitwasyon diri sa aton sa pungsod Pilipinas kag maka-recover kita gilayon no sa sining naglabay nga bagyo. And speaking of Western Visayas mga kaabyanan, padayon ng aton nga pagbantay no sa mga nagkalain-lain man nga mga hitabo diri sa aton sa rehiyon sa East. Shout out sa aton yung mga tagpalamati diin man nga bahin sang kalibutan. Maayong gabi, maayong aga, maayong hapon sa inyo. Welcome na no sa panibago naman nga edisyon sang aton nga programa. Mangin kaupod ninyo mga kaabyanan, Hope Torrechante kaginiang ang rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. And as said mga kaabyanan, padayon lang aton nga pagbantay, paglibot, pagmonitor sa mga naglain-lain nga mga istorya diri sa Western Visayas. While we continue no sa pagbantay sang epekto sining Bagyong Krising kag Habagat sa aton sa rehiyon sa East. Padayon man ang ato nga pagmonitor sa iban pa no nga mga istorya sang kadalagan. And subong nga adlaw gani mga kaabyanan, very special bangod diri sa ang rehiyon karon, ipabati man naton sa inyo no ang nangin story behind sa nag-viral nga post sang isa man ka doktor diri sa Western Visayas Medical Center. Pakigbayin ini no sang WVMC bangod for the very first time sa history sang isla sang Panay mga kaabyanan. For the very first time sa history sang Panay Island na tigayon kag nangin madinalag-on no ang first awake brain surgery kag natabo ina mga kaabyanan
sa isa ka public hospital na hamtang diri sa syudad sang Iloilo ang Western Visayas Medical Center. Ini ang aton nga regional hospital no sa Western Visayas, ang Western Visayas Medical Center. Ini pamatuod no nga ang healthcare services, ang healthcare system sa Western Visayas at par sa mga iban pa nga mga private hospitals and big hospitals diri sa ato sa pungsod Pilipinas. And for the very first time no sa isla sang Panay, finally natigayon kag nanginma dinalag-on ining first awake brain surgery. Natabo ina mga kaabyanan, imagine sa operating room sa Western Visayas Medical Center. Dako nga kadalagan no para sa Western Visayas Medical Center and also for the entire Western Visayas kay ang ini nga feat mga kaabyanan, medical feat no, pamatuod o kon reminder sa aton nga mga tagpalamati no sa mga pumuluyo sang rehiyon sa nga makarely kamo sa healthcare system nga ginahatag sa mga pampublikong hospital naton. Of course, nagapanguna dira ang Western Visayas Medical Center. So kahapon mga kaabyanan may ginhiwat nga press conference ang Western Visayas Medical Center usa diin ginpamit no sa mga katapos ng media ang team nga naghiwat no or nagperform sa awake brain surgery, first ever awake brain surgery sa Panay Island. Usa diin ginabug-usan ini sang mga espesyalista no sang Western Visayas Medical Center. So ipabati naton mga kaabyanan no ang nangin kabahin sa press conference and also no yung pagsaysay sa natabo during the operation sa team nga ginabug-usan nanday Dr. Derek Ben Habines ang neurosurgeon. Siya ni ang nagpanguna actually mga kaabyanan sa operation sa first awake brain surgery sa Panay Island. Also ara man no si Dr. Ceres Lucot Laod and Dr. Paul Sobrevega. So ini mga kaabyanan ang team no nga nagabug-os sang first awake brain surgery sa Panay Island nga ginhiwat sa Western Visayas Medical Center and also other mga other members of the WVMC nga wala naton na mention naton sila no congratulate for that medical feat no and hopefully makaspark ini inspiration no sa aton nga mga tagpalamati. And also mga kaabyanan ipabati man naton later sa inyo ang nangin pahayag sa medical center chief sa WVMC kay you know what mga kaabyanan, interestingly kay subong nga tuig no nagasaulog ang Western Visayas Medical Center sang ilaman nga anibersaryo. So ang kumbaga ang kadalagan no sang WVMC regarding sa first awake craniotomy o kung brain surgery no for the Panay Island natabo while nagasaulog ang Western Visayas Medical Center sang 75th founding anniversary. Kumbaga double celebration for the entire men and women of Western Visayas Medical Center. So yes, kahapon ara no si Dr. Joseph Dean Nicolo ang Medical Center Chief sa WVMC ginkalipay niya no ang ini nga kadalagan para sa WVMC, especially kay kumbaga nag-gear towards sila upgrades no sa ilaman nga pasilidad. And in fact ang ining brain and spine center isa lang sa
13 ka mga special centers nga ginatukod no or gina-establish dira sa WVMC. Actually, kung pamatian naton later, no, mga kaabyanan, mabalaan nyo na later, no, kay papati na naton sa inyo. According sa aton yung mga doctors, no, sa team nga naghiwat o nag-perform sining first awake brain surgery, kumbaga, sila man, no, kumbaga, hindi man nila tanin na-expect nga ma-viral ining post no kay syempre they're doing their job no as doctors no nga mag-save sang kabuhi sang mga pasyente. Pero pamatuod ini mga kaabyanan ng ilang efforts no pamatuod nga padayon ang innovation sa Western Visayas Medical Center. So later mga kaabyanan, no, bantayan ang nangin pahayag sa mga doktor, no, si Dr. Habines, si Dr. Laod, and Dr. Sobrevega sa ginhiwat nga first awake brain surgery sa Isla Sangpanay. Sa diin ginhiwat ini mga kaabyanan sa operating room sa Western Visayas Medical Center. Another feat naman niya mga kaabyanan sa patag naman niya sang serbisyo publiko man no from a medical feat diri sa aton sa Western Visayas, isa naman ka bugal naman niya sa patag sang public service ang aton niya makahinon-anon diri no sa ang rehiyon karon sa Radyo Pilipinas Iloilo bangod later mga kaabyanan makaistorya naton live no ang aton nga bugal sa rehiyon sa East. Isa ka empleyado sa gobyerno no ang administrative aid sa Department of Science and Technology Western Visayas mga kaabyanan nga sandamlag lang no napilian bilang isa sa mga regional winners sang Civil Service Commission Dangal ng Bayan Award and wala dira naguntat mga kaabyanan sa regional level kay sa karon semi-finalist na no si Sir Cornelio Mabera ang administrative aid sa DOST Region 6 sa Dangal ng Bayan Awards. Grabe no, semi-finalist, imagine, national level for Dangal ng Bayan Award. Ang Civil Service Commission mga kaabyanan nagahatag ini no sa pagkilala pasidungog sa mga government employees no for their exceptional nga public service. And later, ibaloon nato ng istorya ni Sir Cornelio Mabera, ang administrative aid sa Department of Science and Technology Region 6. Ano ba lang iya trabaho no sa DOST Region 6? Ano ang iya nabatyagan upon knowing nga hindi lang siya regional winner but also a semi-finalist sa national level sa Dangal ng Bayan Award sa Civil Service Commission. So ano ba lang ka-significant yung papel ni Sir Cornelio no sa overall nga operation sa DOST Region 6 do ano na siya kadugay sa DOST 6 no kay sino niya ayhan gina-dedicate ining award nga iyan ng nabaton no and ibaloon naton ano ayan mga innovations nga gi-introduce man ni Sir Cornelio no sa DOST Region 6 as a member of the regional office. So hopefully ma-inspire kita tanan mga kaabyanan sa mga istorya no ni Sir Cornelio Mabera. So bantayan niyo ina. Tutok lang kamo mga kaabyanan kay later makaupod gid naton no live through phone patch ang aton nga dinapit ang aton nga semi-finalist sa national level Dangal ng Bayan Award si Mr. Cornelio Mabera. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 9:20 sa aga. Sa aton nga pagbalik mga kaabyanan, unahon naton no ining medical feat sa Western Visayas no for the entire island of Panay.
Ibaloon naton ang istorya kadalagan no sa patag sang healthcare service kay ipabati naton ang nanging kaundan no sa press conference with Dr. Habines, Dr. Laud, and Dr. Sobrevega and the entire WBMC no sa first awake brain surgery for Panay Island. Bantayan mga kaabyanan sa pagbalik sang ang rehiyon karon. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga swak sa busa at panlasa, and in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Mikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman-tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa luneta nang wala. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Ang tangi kong pag-ibig. You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's a traditional way of serenading, but they differ in time and structure. The kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang mga nganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Conching Rosal, Silvia La Torre, and Atang de la Rama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maribang, umusog-usog ng konti. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 9:31 sa aga. Sa gihapon mga kaabyanan, ini si Hope Torrechante, kagini ang programa Ang Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. And as promised mga kaabyanan, ato nga istoryahan no, sa sining nga bahin sa ato nga programa, ining first awake brain surgery nga ginhiwat sa isa ka public or government hospital diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Ini ginhiwat sa Regional Hospital sang rehiyon sa East, no, ang Western Visayas Medical Center. So sa unang higayon mga kaabyanan sa kasaysayan no sang isa sang panay, isa ka awake brain surgery ang madinalag-on no nga natigayon sa Western Visayas Medical Center o kon WVMC. Ginhiwat ini mga kaabyanan sang mga region-based doctors sa pagpamuno ni Dr. Derek Ben Habines, isa ka neurosurgeon and at the same time spine specialist, si Dr. Ceres Lucot Laod para sa neuroanesthesia, kag si Dr. Paul Christian Sobrevega, isa ka neuropsychiatrist. So nag-alalay man sa sining makasaysayan nga operasyon sa kasaysayan sa Panay Island mga kaabyanan, si Dr. James Mercado, isa ka neurosurgeon nga naghalin naman niya sa Davao Doctors Hospital. So ang awake brain surgery o kung specifically awake craniotomy mga kaabyanan, isa ini ka operasyon no kung sa diin ang pasyente nagabugtaw no awake gani no nagabugtaw kag nagaistorya ini mga kaabyanan samtang ginakuha ang tumor sa iya nga utok. So ang pasyente mga kaabyanan is a female no ara sa iya sa 40s no ang edad and may ara ini siya sang tumor sa iyang ulo no. So sa operation mga kaabyanan, bugtaw ini ang pasyente agud nga makarespond sa mga pamangkot sa mga doctors o mga specialist nga nag-conduct sang sining makasaysayan nga operasyon. So sa karon no based sa aton nga mga doctors no sa team nga nag-perform sining operation, ara sa ICU ang pasyente recover no post operation recovery. And hopefully ko no probably today or tomorrow or sa mga madason nga mga inadlaw masaylo naman ini no sa isa ka private room. So padayon no ang recovery sa pasyente after sang gin-conduct ining operation sang July 17. So para mas maathagan pagid kita mga kaabyanan no sa ginhiwat nga first awake craniotomy o kon first awake brain surgery sa isla sang Panay, yari pamatian ta no ang aton nga medical experts, mga specialists ang team nga naghiwat sining makasaysayan nga operasyon sa isa sang Panay nga ginhiwat sa Western Visayas Medical Center. Unaw nato no ang nangin pauna nga pahayag ni Dr. Derek Ben Habines, ang lead surgeon sa sining operasyon.
So, ang procedure natin over natin, hindi mo siya extraordinary. Pero first time na visit yung sa pilot, so ano yun, so dapat pag-improve sa healthcare services na Panay. So, ang difference man is sa way ka based on ito before was tumulong ang pasyente. So, ang way ito is same surgical techniques, surgical principles, lalo incorporate bukta ng pasyente para safe siya kung ano lang yung visit din kaya gina-offer mo ng pasyente na normal hindi mo na ito na-offer sa pasyente na tulong, tumatos, hindi mo na ito. Pero kung normal, yung kanto sa clinic, ng buktaw, ang gawin ng sakit sa ulo, hanggang pag-tanong na lang tayo sa CT scan, pag-MRI, may mulubog na located sa mga very relevant or very important areas sa brain na the research and speech na promote ang blood. So that's why ang pasyente natin very good candidate sa procedure. That's why before I really advise the patient for this possible surgery, but before that, I talk with my team there because this is a teamwork. This is not a one-man job. So I talk with my neurologist, physiologist, my neuropsychiatrist. This patient is available for now because if they want that, I can perform the procedure. That's why when they are available the proposed procedure, so I admitted the patient and then schedule the surgery. Nabatian mga kaabyanan si Dr. Derek Ben Habines, ang lead surgeon o kon ang neurosurgeon and spine specialist na nagpanguna sa awake brain surgery nga makasaysayan no for the Panay Island. So siling ni Dr. Derek Ben Habines no, wala man gid sang dako nga kinalain ang nagatulog no or hindi awake nga brain surgery kaysa sa awake craniotomy because ang kinalain lang no is bugtaw ang pasyente kag naga-respond no sa mga pamangkot sa mga doktor para nga ma-check no sa mga espesyalista kung diin nga mga areas ang sa iya nga brain no ang ilang nga ginatumbok o kon ginapunto. Nevertheless, mga kaabyanan, siling ni Dr. Habines, no, kung since good candidate ining pasyente for the awake brain surgery, kung hindi siya nagpasugot, no, ma-proceed man ang operation, pero nagatulog lang siya, no, instead of awake brain surgery. Pero kahit ang ining pasyente, mga kaabyanan, naghatag sang iya nga consent for the brain surgery and now no may ara nakita sang first ever awake brain surgery sa kasaysayan sang Panay and natabo ina diri sa syudad sang Iloilo, partikular sa Western Visayas Medical Center. So naglawig mga kaabyanan sang kapinapulo ka oras no ang operasyon so no kay Dr. Ceres Lakot Laod no ang neuroanesthesiologist sa team no na nag-conduct sa makasaysayan nga operasyon. Madugay-dugay ini mga kaabyanan ang operation para masiguro man no ang safety and at the same time ang nga masiguro nga husto ang ila nga gin-conduct nga operation. Yari mga kaabyanan pamatian ta no ang continuation sang nangin pahayag sang aton nga mga medical experts sa ginhiwat nga press conference kahapon sa medical or Western Visayas Medical Center. So the question is how significant is this milestone in terms of
was managing this kind of services to the services. It's really very significant. It's a milestone. Even if this is something that is done in other institutions in other parts of the country, particularly in the medical this is the first time that this is done here in the region. So just imagine patients complete more. We can serve many patients here suffering the same condition in the region. And since we are the hospital here, we expect that many patients will be benefit from this kind of procedure, and with the team expertise, it will help them a lot economically as well as the outcome of their diseases. So yes, the answer is it is very significant. Services we want to improve until year 2030. So this service, which is acute cranial is one of the we call it our deliverables. And we're very happy with the team of Dr. Camillus that they were able to deliver it much earlier than expected. So, and they also wanted to bring their team here in our institution to in-place enforcing our STD installed at Parkinson's patient. So Parkinson's patients are really more close to install because the technology of either exclusively because they install the government administration in terms of improving neurological services in the region. So it's very more producing the next few months and years. Aside from the current services that we offer here, like for example, in a Kingston, we have we can compare that's the first year in the region. What it does is, if there's a patient in a Kingston when it comes to execution, within a certain period, golden period, we can give medications to resolve that plan. And if that plan doesn't resolve, we can do procedure to mechanically remove the clot in the arteries in the brain. That is being done here in our institution. So we're very thankful that this procedure was done by the team of Dr. Venus and by the neuroscience department. So this is all about also the trajectory of Pacific Medical Center. We're aiming that we want to improve on 3 strategic impact indicators. One is better outcomes, another one is improved health systems, and thirdly, access to all levels of healthcare. So this one, would really address primarily the last one, because Dr. Alama said, people would go to Manila to avail the services before, but now it's available here in Manila. So all our stakeholders for Western Visayas Medical Center would have these procedures done here as part also of our program of the government that is primarily universal healthcare. Also, so we just appointed a new microscope in a consultant of the operation. And Dr. Richis is not requesting which is around 25 million. So we look for facilities inside for the Union Science Department. So equipment and manpower, 20%. We are getting all the specialists like Dr. Ramirez, Dr. Dr. Lamon, and SBT for brain and the spine surgeries. So we are still a lot from our staff and specialists and specialized announcements for training dan kapag bakit staff nung hindi na magagawa kasi sa Manila. Ay dyan, pinansin na naman sa kini kung hindi mo mag-release yung release sa yan naman ang hindi na student as primary answer requirements by for activities. Dan training sa primary and equipment, and of course funding infrastructure for the maintenance.
So may mga upgrades mga kaabyanan nga ginpatuman no ang Western Visayas Medical Center prior sa ginhiwat nga brain or awake brain surgery sa ilang hospital no, and at the same time ang ini nga brain surgery or awake craniotomy magbukas naman sa iban pang mga upgrades no sa the Western Visayas Medical Center. Silingani no ni Dr. Nicolo or ni Dr. Joseph D. Nicolo ang Medical Center Chief sa WVMC. Madamo sila sang handom pa no sa Western Visayas in terms of medical health care no. So may mga upgrades pagid sila nga ginalauman no nga i-implement or i-establish sa ilang hospital. So sa sini naman niya nga bayin mga kaabyanan pamatian ta no ang nangin reaction man sang aton nga mga doktor no kay balaan man nato no historic ang operasyon. So ibaloon naton ang reaction nila after sa operation knowing nangin successful, nangin madinalagon ang first awake brain surgery sa Panay Island. So yari pamatian ta mga kaabyanan ang reaction ni Dr. Ceres Lakot Laod no ang neuroanesthesiologist sa team nga nag-perform sa historic nga operation no sa Western Visayas Medical Center. Skills, especially now we have a very said it's actually a teamwork. So when I first referred the patient to me, so of course I wanted this patient. And for us, anesthesia-wise, we should have the criteria if the patient is fit and a good candidate because, as what he said, our economy is not really something unusual or extraordinary. In Manila, almost like siguro number of hospitals, dinobra na iba. But because of the patient mature and other considerations, pinakonsider sa neurosurgeon, it's located in the urban areas. So, for us, anesthesia providers, if the patient is a good candidate, so patient selection is the key. And of course, the patient should be emotionally prepared. I have to meet the patient siguro 3 to 4 days before the surgery. I have to establish a rapport. And at the same time, the folks and the patient understood the risks and benefits of the procedure, and they agreed naman. So, ang mga important, the patient actually has a role as well. So, other than that, it's self-fulfilling as an anesthesia provider. Because after the surgery, I was talking with a patient and she was married. And she may not be able to recall yung mga iba ng events, but she keeps on talking about her memory, so that's very good. And she was 90. And of course, I can please with my anesthesia supporting as well the rest of the residents. And I think the most important thing that this was a successful surgery is because we have to be in communication with each other. I have to communicate with the surgeon and with the psychiatrist because at some point in time, we have to bring the patient up. So they will tell me that I have to titrate the medications. And they will tell me for the patient, we will meet up again for the testing. So everything ever comes with a good communication with them. Much more than this meeting, I know how to work and I know their style. So that's the key for a successful surgery. In any surgery, it's not just for this particular surgery.
So, I'm feeling siguro one of my things before surgery, I was surprised that I thought for more because is this the first functional the first week payment week. So, after that, when he did the first payment week, survey, I understand the impact of not only in seeking but in the service so the patients know that to disable services about the interest by so doing a procedure. So I'm very happy and something comes out of service. Nabatian mga kaabyanan ang naging reaction ni Dr. Ceres Lacotlaod, ang neuroanesthesiologist, and at the same time ni Dr. Paul Christian Sobrevega, ang neuropsychiatrist, no? Mga kabahin sang team nga naghiwat sang historic nga first brain or awake brain surgery sa Isla sang Panay. Si Dr. Sobrevega, no? Do na kibot pa no nga una galiina nga awake brain surgery sa Isla sang Panay, no? Well, you know mga kaabyanan, ang ini nga mga doctors madamo naman sa mga pasyente, no, nga natatap, no. In fact, hindi lang man ina ang mga operations nga ilang nga ginpangunahan o kung ginhiwat, no, or ginperform. Siling nila, no, almost the same procedure, pero happy sila bangod niya. Hindi na kinahanglan sang pasyente nga magpadulong sa Manila o sa diin may mga awake brain surgery na nga daan, no. Kay diri pa lang sa Isla sang Panay, no, may ara na kita sang capacity to do the awake craniotomy o kon awake brain surgery. So thanks, no, sa aton nga mga medical experts, mga specialists naton, and to the entire Western Visayas Medical Center. Congratulations sa inyo for this historic first. So, yari mga kaabyanan, no, ang reaction naman niya ni Dr. Joseph D. Nicolo, ang Medical Center Chief sa Western Visayas Medical Center, nga nagakalipay, no, kay for the very first time may ginhiwat ng awake brain surgery sa Isla sang Panay, and ang kasaysayan nga ina na tuman, no, sa operating room sa Western Visayas Medical Center, a feat, medical feat, no, sa bahin sang hospital bangod nga pamatuod ini, no, nga ga-upgrade ang pasilidad, and at the same time kaya may kapasidad ang pasilidad, no, nga magtatap sa mga pasyente diri sa Western Visayas. So yari pamatian ta ang nangin mensahe ni Dr. Joseph D. Nicolo, ang Medical Center Chief. It's one of the surgeons who was specialized in brain and spine surgery. The successful procedure was performed with the assistance of Dr. James Franco from the local hospital. Dr. Seth Dr. Cloud, our neuroanesthesiologist, and Dr. Paul Christian, our neuropsychiatrist. The surgery was performed with the instruments away. The same from the areas of the streets and through the entire body. This landmark achievement of the source of universities providing its expertise in advanced philosophy and supports its operating efforts to support
Philippines social centers, including the AS Crime Centers. This establishment is approved that world-class life-saving care is possible in Region 6, right here in Western Visayas and Luzon. As we advance various developments in social life services, the government remains committed to bring the best care close to the community Filipino people. Thank you and good afternoon. So WBMC mga kabiyanan remains committed no sa paghatag sang the best nga quality services sa mga pumuluyo sa Western Visayas. So una pa lang ina nga awake brain surgery. So there is hope no sa aton yung mga kauturan, mga pasyente, no? Kay ang Western Visayas Medical Center naka-perform na and may igkasarang no nga magtatap sa mga pasyente. Ang oras sa Radyo Pilipinas 9:57 sa aga. Sa aton nga pagbalik, isa naman ka kadalagan ang aton nga istoryahan. Aton nga makaupod later mga kaabyanan live no through phone patch ang aton nga semi-finalist sa dangan ng Bayan Awards sa Civil Service Commission ang administrative aid sa Department of Science and Technology Region 6 si Mr. Cornelio Mabera mga kaabyanan bantayan sa pagbalik sang ang rehiyon karon. Di madaanan ang Abra Kalinga Road dahil sa malaking slide sa Duldulaw Malibkong Abra. Sarado rin ang Claveria Karanasan Kabuga Road dahil sa road cut. Apayaw Ilocos Norte Road, Apayaw Kalanasan Ilocos Norte Road at hanggang sa ngayon ay wala pang alternate route. Sarado ang Cannon Road sa lalawigan ng Benguet dahil sa tuloy-tuloy na rockfall, partikular sa Camp 6. Tanging mga residente sa lugar ang maaring dumaan doon. Lamtang Road Longlong Pugis dahil sa pagdaos-dos ng malaking bato at lupa. Ilanlansangan din sa rehiyon ang one-lane passable at close open ang sitwasyon. Ang malaking bahagi ng rehiyon ay tuloy-tuloy na nakakaranas ng malalakas na buhos ng ulan na siyang sanhi sa paglambot ng lupa. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Alert status ng Antique binaba na sa blue status. Mula sa Radyo Pilipinas Iloilo, may report si Hope Turichante. Okay, balikan natin maya-maya lamang si Hope. Samantala, search and rescue team ng Provincial Disaster Risk Response Management Office Pangasinan patuloy na nakapreposisyon at nakamonitor sa epekto ng bagyong Krising sa Pangasinan. Mula sa Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Grace Acor. Samantala, atin munang tanggapin ang report mula kay EJ Lazaro hinggil sa official visit to Washington, D.C., United States of America ni President Ferdinand R. Marcos Jr. EJ. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Ating pakinggan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bago ang kanyang pagtulak sa Estados Unidos para sa isang official visit. Thank you. My top priority for this visit is to push for greater Okay. Muli ating tanggapin ang ulat mula kay EJ Lazaro hinggil sa departure speech ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang official visit to Washington, D.C., United States of America. EJ.
Economic engagement. Okay, so medyo nagkakaproblema po ang linya natin. Muli natin pong tawagan si EJ. EJ, you're now on air. Go ahead. Whilst I am actually there. And so I expect our discussions to focus on security and defense, of course, but also on trade. And we will see how much progress we can make when it comes to the negotiations with the United States concerning the changes that we would like to institute so as to be able to alleviate the effects of a very severe tariff schedule on the Philippines. With that, thank you very much and good morning. Okay, EJ, you're now on air. Please go ahead. Okay, EJ, you're now on air. Yes, that po, kakatapos lang itong naging kalumpati ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patungo ng Washington, D.C. para sa isang official visit. Lalo nito palakasin na itong ugnayan pang ekonomiya at panseguridad nitong dalawang bansa. Na naging pahayag ng Pangulo, binigyang dito yung pangunahing layunin na sa pagpunta sa Amerika ay yung pakikipag-meeting niya kay US President Trump para pag-usapan yung taripa. Matatanda ang itinaas ng administrasyon ni President Trump kasi yung buwi sa Philippine export ito yung mula sa 17% to 20% ngayong Julio. Bagay na ikinababahala ng mga lokal na negosyante. Isusulong din ng Pangulong Marcos yung pagkakaroon ng bilateral trade deal para sa kapakinabangan ng dalawang bansa. Binanggit din ng Pangulo yung pakikipag-usap nito sa mga pinatawa ng mga negosyo sa Estados Unidos sa interesadong mamumunan dito sa Pilipinas. Bukod yan sa usapin ng taripa, kabilang din sa agenda ng Pangulo sa pagtulak sa Estados Unidos ay yung pagtutulungan ng Pilipinas at ng US sa depensa at security. Ibinanggit din ng Pangulo na ito ang unang pagbisita ng isang ASEAN nation mula nang maupo sa ikalawang termino si President Trump at President Trump nang nanalo ito bilang presidente. Narito sa pre-departure ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang gabinete. Nandito sina Executive Secretary Lucas Bersamin, dito is Secretary Ted Arbosa, Secretary Benny Laguesma, Deputy Secretary Sani Angara, the Secretary Conrado Shelga III, DPWH Secretary Manuel Bonoan, at marami pang iba. Nakita rin natin na nandito si Presidential Son at Ilocos Norte First District Representative Sandro Marcos. Ito na yung ikalimang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Estados Unidos mula na maupo sa pwesto at inaasahang magbubukas pa ito ng mas malawak na oportunidad para sa kalakalan, seguridad at pandaigdigang kooperasyon ng Pilipinas. Magtatapos ang official visit ng Pangulo
sa Hulyo 22. Ilang araw yan bago naman ang kanyang ika-4 na State of the Nation Address o so nasa Lunes, Hulyo 28. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Iggy Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa Presidential Mga kaabiyanan, bago langgid no, nabatian ang nanging mensahe ni President Ferdinand R. Marcos Jr. O sa diin, nag-deliver siya no, sang iyang message kadungan sang iyang departure no, sa Villamor Air Base sa Pasay City subong adlaw sang Domingo, July 20 mga kaabiyanan as he departs no, for Washington, D.C., United States of America para sa isa ka official visit from July 20 to July 22, 2025. So ang ining pagbisita mga kaabiyanan nag-mark no, as the first by a head of state from the Association of Southeast Asian Nation o ASEAN to meet with the US President Donald Trump sa diin iga-highlight ang long-standing and evolving partnership between the Philippines and the United States. So nakatala na nga mag-meet mga kaabiyanan si President Marcos Jr. and President Trump sa White House para sa isa ka hinun-ano no, para mapasangkad o kon mapadalom ang bilateral cooperation sa mga key areas lakip na dira ang economic growth, trade, and regional security. Top priority mga kaabiyanan sa pagbisita no, ang pag-address sa ginapropose o kung ginaduso na 20% US tariff sa Philippine exports. So the Philippine government seeks to engage no, sa isa ka constructive dialogue with Trump administration agud nga i-pursue ang mutually acceptable and beneficial trade arrangement that supports both economies. In addition sa trade issues mga kaabiyanan, the two leaders will also discuss no, ang mga ways to improve ang defense cooperation, maritime security, investment opportunities in support sa shared goals ng regional stability and economic resilience. So President Marcos Jr. mga kaabiyanan, gina-expect no, to meet U.S. Secretary of State Marco Rubio and U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth, as well as to participate in a forum with American business leaders agad nga i-promote ang trade and investment prospects sa pungsod Pilipinas mga kaabiyanan. So ang official visit mga kaabiyanan sa presidente nag-reaffirm sang strong alliance ng pungsod Pilipinas with US and to reflect no, a shared commitment sa pag-advance o kung pagduso sa strategic cooperation, mutual prosperity, and peace in the Indo-Pacific region. So there you have it mga kaabiyanan, no, ang departure statement sang presidente nga gina-air natin bag-o langgid no, kung sa diin ang presidente naghatag sang iya nga mensahe bago siya maglakat no, for United States of America ara siya sa Villamor Air Base, Pasay City subong Domingo mga kaabiyanan, July 20. Sa aton nga pagbalik mga kaabiyanan, makaupod na nato ng aton nga national semi-finalist para sa Gawad Dangal ng Bayan sa Civil Service Commission ang administrative aid sa Department of Science and Technology Region 6, si Sir Cornelio Mabera mga kaabiyanan, bantayan sa pagbalik sang ang rehiyon karon. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo.
From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming ginatuwa at pinatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best New Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple, our fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 10:13 sa aga. Sa gyapon mga kaabiyanan, ini si Hope Torrechante, kaginiyang ang rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Kung kaina mga kaabiyanan, aton ging istoryahan ang kadalagan sa medisina diri sa Isla Sang Panay, kung sa diin for the very first time no sa kasaysayan sang Panay, may ginhiwat nga awake brain surgery ginhiwat ina diri sa Western Visayas Medical Center. Sa sini naman yang tinion, aton naman yang istoryahan no ang kadalagan sang isa ka government employee because iga-feature naton no pagastoryahan naton ang kabuhi sang administrative aid sa Department of Science and Technology Western Visayas, kung sa diin siya mga kaabyanan ang napilian bilang semi-finalist no national level sa Gawad Dangal ng Bayan sang Civil Service Commission. So yari na sa aton nga piyak nga linya ang bugal sa Western Visayas, ang bugal sa Department of Science and Technology, si Sir Cornelio Mabera. Sir, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Yung sinahan na may aga naman sa salamat sa Radyo Pilipinas. Yes. Sir Cornelio, no, first of all, congratulations sa imo nga kadalagan no, as semi-finalist national level sa Gawad Dangal ng Bayan Award. Kamusta, no? Ano ang imo nangin reaction upon knowing na ikaw ang isa sa mga semi-finalist natin? Happy naman sa nasa mga sa semi-finalist ang Paano mo, sir, no, nabalaan nga isa ikaw sa mga tagdaog naton o kung mga napilian nga awardees sa Civil Service Commission? Nabalaan ko lang sa Indian Awards lang sa
It's na sila sa China, sila sa Greece, sa Turkey, sa Sicilia. So, pag nag-ayos si Dr. Elonga sa dumagitlan na ang signal, ito nga, nangyayari ko lang natasang isa at sa napagaan sa Sicilia. Wow. Amazing, no? For a government employee, sir, isa na ini sa pinakamataas nga award nga mabaton sang empleyado sang gobyerno, and to receive that, no, daw dako gid ini nga bugal para sa imo kag sa ahensya, no, sa Department of Science and Technology. Sir, istoryahan nato, no, ang imong work dira sa may Department of Science and Technology. Ano ba lang imo nga trabaho sa DOST Region 6, Sir Cornelio? Baliktad sa listinan sa Pinay. Ano ka, Philippine Engineer na developer. So, pila ka nakatuig? Bali, mga 36 years na ako sa industry. Wow, 36 long years, no, nga pagserbisyo sa Department of Science and Technology. Sir, na-mention nimo nag-start ikaw as a messenger. Sa karon, sir, ano ang imong posisyon dira sa may Department of Science and Technology Region 6? Bali, pag maintenance ko may bakante na driver assault conceal, mas mayan ko na kaso mga kang naging driver sa aming terminal na director na sang terminal. Retired ka kung 2006. Sir, ang DOST bala, ang labing una nimo nga opisina nga gin-applyan sa imo nga karera, no, as an employee o kung isa ka mamumugol? Ang industry na ako na meron din sa tabaan. Sir, ano ba lang nangin rason, no, nga gusto mo magsulod sa Department of Science and Technology? Ano nga lang ang gusto sulod kayo sa pagmatuod, wala akong patapos na akong federal school. So, after that, sir, paano ikaw nakalabot, no, sa Department of Science and Technology? May nag-refer bala sa imo sa DOST? Paano nimo nabalaan nga may aras ang bakante, no, sa Department of Science and Technology? Paano lang sa alam na pag ang terminal at research yung research masipay na kung talay kasi ko gawin na kung sa sila ang tambay ang PPS ko na nga document ko sila dati ako yung sila ang pasulod sa Sir, I believe nakatapos na ikaw, no, sa imong pag-eskwela kay ina na mention nimo, no, nga wala ikaw nakatapos sa high school, pero I believe may nag-continue ikaw, no, sa imong pagtuon. Please share about this story, Sir Cornelio. Dahil sa pagsuot sa DOST at pinag-isang Philippine din sa Mexico sa 2015 writer ako sa mga group. Ito ka sanay naka-secondary na plantilla ng administrative board. Yung na ko may answer administrative nito na yung mga natin. Tapos doon, at umanggapon ang writer sa mga group sa hindi na tumanda. Sir, sa Kalawigon, no, sa imo nga nanging serbisyo sa Department of Science and Technology, sa imo yang bahin, sir, no, paano ayan ginbag-o sa DOST ang imo nga kabuhi, no, especially nga nagaisahanon ng gid-ini nga opisina nga imo nga ginobrahan? Siguro sa list nakikita ko mga botang mga kabuhi na ito pagsulit sa list naman at sumir ang staff na natanggal sa ating dahil sa kanya dapat gusto mong kalisina dahil makita nag-agaw ng posisyon na mas taas sa posisyon. Kung saan po, hindi natin nag-advise sa halos 15 years nagbalik ako sa kalisina na nag-class ang mga ng sinalaskol. Tapos sa kalisina ko, yes.
At so, mag-still, encourage ko dapat sa aming at least mga dapat kasi personal na matapos yung ating sila na yung sa isap ang doon sa mga deliveries na bilang next class lang personal na outsource sibukan. Ang ating sila na marami sila doon. Sir, ano ba lang nagtulod sa imo, no? Anong rason para sa imo, no? Nga ginkontinue mo ya ang imo nga pagtuon? Pinakad naman sila sa kung wala tayo ito naman ang pakulisan na ang may position na masasa kasi direction pa yung mga doctor kung tapos high school at professional na ang basan sa aming position. Wow. Sir, no, kadto kita sa imo ni nga bag-o nga kadalagan as a dangal ng bayan awardee sa Civil Service Commission, no? Anong buot silingon sang award sa imo, Sir Cornelio, no? Paano mo ginalantaw ang ini nga klase sa pagkilala nga imo nga ginbaton from the Civil Service Commission? Kaya tayo rin para sa ating morning ng tayo sa pinag-usan ng Civil Service Commission hindi lang sa mga pagkilala. Kami din sa ating kabayan, sa salamat ang sinatawag at ating sa ating institution na ating institution sa mga kabayan. Sir, may nag-nominate bala sa imo sa sining nga award? Paano ikaw naka-join sa Civil Service Commission, sir? Is it personal ang imo nga nomination o kung somebody from DOST nag-nominate sa imo? Maraming salamat sa aming director ay meron na pwedeng na maaming sa aming service ng kumbayan na wajib. So si RD Gidyali, no, ang nag-push kay Sir Cornelio para nga mag-join sa sining Civil Service Dangal ng Bayan Award and behold, no, kay from regional winner semi-finalist na sa national level si Sir Cornelio Mabera. Sir, kay sino mo gina-dedicate ang ining award o kung pagkilala? Well, wala pa kita sa pinaka finish, no, sang sining nga search for Dangal ng Bayan Award, but still, no, ang pagiging semi-finalist sa national level dako na ini nga dungog para sa imo. So kay sino mo ini gina-dedicate, Sir Cornelio? Dedicate sila ng sa ating pamilya, ang ating president at sa kanang speaker ng ating pamilya. Para man din sa ating mga concert sa trabaho, labing sa family, at tayong pag-support sa subject sa kanang pamilya. Sir, by the way, pila ng may pamilya ka na, sir, no? May kabataan na si Sir Cornelio? Ayun naman, dahil nabasa ko ang dati years silang mag-finger sa service nila sa physical engineering. Alam naman ko, dahil adapt ko kami sa electric. Matangin ka ba sa batang babae? Wow, no? Pinaagi sa efforts, no, kagkapisan ni Sir Cornelio, no, ang iyang kabataan, ang iya man nga ginatinguwaan, no, nga makatapos sa ilang pag-eskwela. Sir, nakabatsyag ka bala sang pressure kay usually, no, sa dangal ng bayan, mga supervisor, mga head of offices, no, mga regional director ang gakapilian, no, sa imo nga bahin. May ara bala sang pressure sa imo nga nomination diri sa Search for Dangal ng Bayan Award? Sa aton nga mga late tuners, mga kabiyanan, aton ginahinon-anon, no, ang aton nga semi-finalist national level sa Gawad Dangal ng Bayan Award sa Civil Service Commission, ang bugal sa Department of Science and Technology Region 6, si Sir Cornelio Mabera.
all the way from San Enrique, no? Kung mabatian nyo sa background, medyo dugaulan pa sa bahin sang aton nga dinapit, no, si Sir Cornelio. This is the best nga pwede naton ma-istorya si Sir, no, through phone patch, kaya hindi masyado nami, no, ang signal sa ilang bahin. Sir Cornelio, mga kaabyanan, administrative aid, no, sa Department of Science and Technology Region 6. Siya ang driver sa regional office, especially, no, ni Regional Director Engineer Rowan Hilonga. So kung diin nagapadulong si Engineer Hilonga, expect nga araman si Sir Cornelio Bavera. Grabe, no? Ngiyang kapisan and the dedication, mga kaabyanan, especially na-mention ni Sir Cornelio nga nagbalik siya sa iyang pagtuon. Isa sa pinakamanami nga istorya or pinakamanami nga bahin sa istorya ni Sir Cornelio, no? Ang iyang pagbalik sa iyang pagtuon. We're trying to reach, no, Sir Cornelio atong istoryahan ining iya kadalagan. Kiti actually, mga kaabyanan, ang Civil Service Commission wala na siya nag-discriminate sa kung anong kataas o kung kanubo sang imo nga posisyon. Once qualified ka, mga kaabyanan, qualified ka gid na iya para sa isa ka award, and mas proud moment para sa isa ka empleyado sang gobyerno kay kinatagan ka sang Dangal ng Bayan Award, Presidential Lingkod Bayan Award, Pag-asa Award, no, even wala pa nimo na reach ang regional director level, no, para sa mga supervisor level, no. So dira mo makita nya basta deserving ka sa award, iyatag gid na iya para sa imo. Kumbaga siguro destiny, no, ang inang award para sa imo, of course coupled with determination, no, dedication, hard work sa imo nga trabaho, pagpalangga sa imo nga trabaho. So yari nagabalik sa piyak na linya, no, si Sir Cornelio Bavera nga ato niya semi-finalist national level Gawad Dangal ng Bayan Award. Sir Cornelio, nakabatsyag ka bala sang pressure sa imo nga nomination, kiti anyone can be nominated, no, may regional director, may supervisor, no, may iban pa ng mga klase sang posisyon. Siguro sa atin naman sa mga LCDs, sa kanya mga ilang mga system ka at ilang mga pag-ibig. Pero masalit lang tayo sa mahalit ka lang sa iyo at sa mga bawas. Kasi mga oras na tuwa ko na. Yes. Si Sir Cornelio, mga kaabyanan, ang kamatuod niya wala sa manubo nga posisyon. Hindi mo kinahanglan maging regional director para makakubra sa nga significant nga accomplishment, no, sa ahensya nga imo ginaserbisyohan. Sir Cornelio, by the way, speaking of significant nga contribution, no, ano ang contribution, no, nga ginhatag nimo sa DOST nga para sa imo kumbaga ginbaton sa Civil Service Commission nga basihan para ikaw ang mapilian as semi-finalist? Sa ating mga pag-isip sa director, wala akong gusto nga sa ating sumabadyo ka kung anong sinunod sa sinunod na dito. Kaya naman, ito yung panibabaan ka makatamang sinunod sa sisga mga laksan at sinunod sa isa. Yan ano sa nga na pag-tayo kung may maroon sa laksan, hospital man o sising sa mga tatlunan na gabili ka para ibang vaccine na dapat yung mag-ground at sinin. Sir, nga abala naisipan nimo, no, nga mag-extend pagid sang imo nga
help no sa Department of Science and Technology aside sa pagiging driver, nagabulig-bulig pag ikaw no sa mga nagkalain-lain nga mga efforts ang DOST? Kita ko lang din sa lawas ko na tuloy na experience ko ako sa silang bulig ang isa ni kung napalaan ka pagkakasip natin makalasina sa obra isinipin sa pagkakasip sa kusina ko anong component ng snack na sindihan naman sa mga fitness may pagkakasip snack yan may pagkakasip duplikar nila guidelines na nabulog sa ako na klasyon sa ako na pagkakasip. Multi-rounded ni gali si Sir Cornelio no kay aside sa pagiging driver extra man siya sa mga naglain-lain pa nga mga trabaho especially nagabulig sa Department of Science and Technology assist no sa mga different activities and endeavors no sa regional office. Sir Cornelio, ano ba lang leksyon nga gusto nimo nga makuha sa mga kabataan nimo no sa imo nga istorya? Sa kanilang nambago lang brown sa ating nasarangaan. Yung sarangaan gabi, hindi lang gusto nang sakit ang pinagkakura mo kasi sa aming sarangaan man doon sa kanyang sarangaan kaya rin na hindi sila para asisipita nila nga ang pag-service ko ang pagsaban na ito ko ba sa mga isa. And hopefully ma-apply gid na sa imo nga mga kabataan no kag inspirasyon ikaw para sa ila no. Imagine ang ila nga amay isa ka national semi-finalist no sa Dangal ng Bayan Award. Do ka proud moment gid for the entire family no sa ni Sir Cornelio Mabera. Sir, sa aton nga mga tagpalamati nga mga empleyado sang gobyerno no mga nagapamati nga mga civil servants naton diri sa Western Visayas, ano ba lang pwede nimo mahatag nga mensahe sa ila, perhaps tips no kay ba naga-aspire man nga mangin kabahin sa nga awardee sa Civil Service Commission? Sa ating komentado sa gobyerno sa Cebu sa mga kanya hindi ang action position ang signal ang paglalala ang kandidat, ang ating sinisyo, ating pagkapaw, at ating pananang para sa kanyang pananang. Actually, I believe the first time man ini no sa DOST Region 6 nga ang ilang driver and administrative aid no nangindangal ng Bayan Award or semi-finalist no sa Dangal ng Bayan Award. So historic feat ini no makasaysayan ini para sa Department of Science and Technology. Sir Cornelio, last na lang no ang imong mamensahe man sa pamilya, sa ahensya nga nangin pamilya mo naman no sa pila ka dekada nimo nga pagserbisyo sa gobyerno. Anong mamensahe mo sa Department of Science and Technology Region 6, Sir Cornelio? Pwede isip naman salamat sa pag-store para pagpati sa akong bidad kag mga idea na sa akong pagkakristo na salamat sa akong maging perspective ko sa business para mission kag maging ideal leader. Ini pagsabi kag ang pagpalang ako na question sa akong salamat sa kanang gusto kami. Anong next sa kabuhi ni Sir Cornelio no kay nakabaton ikaw sang award no regional winner sa Dangal ng Bayan tapos subong national semi-finalist, ano ang ma-expect pa ayhan Sir Cornelio sa mga pumuluyo sa imo no? Ako lang sa ako na mabaton din award ano ko din na sa sila na yung lang na kami lang mabaton award ako ko lang yung ako lang normal lang
But still now, I would have to forward the from Mga kaabyanan, nabatian si Sir Cornelio Mabera, ang aton nga national semi-finalist, dangal ng Bayan Award, ang administrative aid sa Department of Science and Technology Region 6. Sir Cornelio, madamo gid nga salamat. Again, congratulations, no. Salamat sa imong paghatag ugal sa bilog nga Western Visayas, Sir Cornelio, kay isa ikaw sa mga ginpili, no, from Region 6 nga mangin national semi-finalist for the dangal ng Bayan Award. And mabuhay ka, no. Thank you sa imong serbisyo sa gobyerno. Sir Cornelio, maayong aga and salamat, no, sa oras nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Salamat mo salamat ng sa Radyo Pilipinas sa mga kung nagbilaan mo po sang kiyon na nabatian ng natin yung tamo sa mga baton na right man. Yes. Nabatian mga kaabyanan again ang aton nga dangal ng Bayan Awardee, ang mapisan nga driver sa Department of Science and Technology Region 6, si Sir Cornelio Mabera. Imagine mga kaabyanan, sa libo nga empleyado sa gobyerno sa Western Visayas pa lang, no, mapilian si Sir Cornelio. Dako na ini nga bagay, no. Grabe na ini nga feat para sa iya personally and professionally, no. Tapos subong national semi-finalist siya mga kaabyanan for the same award, no, sa Civil Service Commission. Hopefully sa final round si Sir Cornelio mapilian gid, no, as dangal ng Bayan National Awardee. Grabe yung inspirasyon nga ginahatag sa ato ni Sir Cornelio, no, especially sa ato nga pagtuon nga hindi ka dapat mag-stop, no, kasi Sir Cornelio gani wala nag-stop, no. Kita pa, no, sa aton nga pagtuon dapat sige-sige, no, ang aton nga mga tagpalamati dira kung kapangita ka mo sang sign, makwit bala ka more, hindi. Si Sir Cornelio ang naghatag sang sign sa inyo nga don't give up. Never give up, no. And silingan ni Sir Cornelio, no, ang pagpalangga, no, tampad nga pagserbisyo sa gobyerno mo lang din nang iyaya nga goal. And ang iya nga katampad sa serbisyo mga kaabyanan ginbuslan tenfold. Kaya imagine, no, of all the employees sa gobyerno napilian si Sir Cornelio as a semi-national finalist. Mga kaabyanan, sa kalawig sang serbisyo ni Sir Cornelio sa Department of Science and Technology, kung may true love diri mga kaabyanan, si Sir Cornelio ina kag DOST. Imagine pila ka dekada na sila nga of the nine, no? First mga kaabyanan nga opisina nga gintrabahuan ni Sir Cornelio ang Department of Science and Technology Region 6. Nag-start siya sa Messenger Utility and now no Administrative Aid 6 sa Department of Science and Technology, regular position, plantilla position sa DOST Region 6. Imagine, no? Ang pagpalangga ni Sir Cornelio, kung hindi niya lang ni palangga ang DOST Region 6, nag-stop na ni siya. Kaya imagine mga kaabyanan, pila na kadekada si Sir Cornelio na nag-serbisyo sa DOST 6. And hindi lang siya driver, no? Hindi lang siya driver sa DOST 6. Wala lang siya nagasunod-sunod kundi inga kadto ang DOST. But also, nagabulig man siya sa iban pa nga mga endeavors, efforts, no, sa DOST Region 6, tub-tub nga iya makaya mga kaabyanan. So, congratulations, no, kay Sir Cornelio Mabera, ang aton nga dinapit subong nga aga sa gikan, no, sa Department of Science and Technology Region 6, ang regional winner sa Civil Service Commission Dangal ng Bayan Award. Siya mga kaabyanan na recipient sa region level
And sa karon nakasulod na siya sa semi-finalist no sa Dangal ng Bayan Awards sa Civil Service Commission. Actually, sa civil service or rather sa DOST mga kabyanan, kung madumduman ninyo sa regional level, duha no, ang nakasulod si Ma'am Kitlin Sara Bernardino, ang Assistant Regional Director sa Department of Science and Technology Region 6 no, for the Presidential Lingkod Bayan Award. Regional winner man siya mga kabyanan, and si Sir Mabera, no, si Sir Cornelio Mabera. So, dira natin makita no nga performing ang mga empleyado sa Department of Science and Technology Region 6. Sa kay Sir Cornelio, we wish you all the best no, nagapanginbulahan ng Radyo Pilipinas Iloilo sa imo sir, and hopefully and we pray no nga tani isa gid ikaw sa national awardee naton for the Dangal ng Bayan Award. Sa aton nga iban pang balita mga kabyanan, as we said, no, padayon ng aton nga monitoring sa bilog nga Western Visayas, especially sa epekto sining bagyong Krising kag habagat sa bahin sang isa sang Boracay. So sa isla sang Boracay mga kabyanan, ginbatak na no kon ginlift na ang suspension sa island hopping, scuba diving kag helmet diving no. So pwede na ina dira sa isla sang Boracay subong adlaw Domingo no, July 20. So pwede ka mo ka scuba diving, helmet diving, island hopping. Pero may ara sa gihapon sang suspension, temporary suspension sa iban pa nga mga water sports activities. Inabangod mga kabyanan, mabaskog pa ang hangin kaga may mataas pang balod no sa kadagatan. So as precautionary measure, temporaryo no nga gina-cancel ina or gina-suspend ina sang Coast Guard Station Aklan para sa safety sa mga turista kag mga pumuluyo. So again lifted ang suspension sa parasailing, scuba diving, and helmet diving. Pero may ara kita sa gihapon sang temporary suspension sa water sports activities sa isla sang Boracay. Sa Piak Gabayin, sa probinsya sang Antique mga kabyanan, downgrade na no ang alert status sang probinsya sang Antique from red alert nahimo na ini sa blue alert status ng Emergency Operations Center. So according kay Mr. Broderick Rain, ang hepe ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Antique, wala na sang bagong report no sang pagbaha sa probinsya. Wala naman sang report sang landslide o kung iban pang epekto sang habagat sa probinsya sang Antique, rason agud i-downgrade from red alert to blue alert status no ang Emergency Operations Center. Nevertheless mga kabyanan, ang pangabay sa gihapon no sa PDRRMC nga ang mga MDRRMC kag mga response clusters kay padayon ng ilang hugot nga pagbantay sa lakat sang panahon kag pagpatuman sa mga nagakaigo nga mga pagpanghanda agud nga mapabilin nga safe o kon hilway sa katalagman ang mga komunidad sa peligro dalano sang habagat sa probinsya sang Antique. So magluwas diri ang activated sa gihapon no ang mga clusters particular sa logistics, debris clearing, search and rescue, camp coordination and camp management, food and non-food items kag humanitarian assistance. Iniagod mapadayon nga masiguro no nga ginasabat ang mga kinanglanon sang mga apektado nga pumuluyo sa probinsya sang Antique. And speaking of bagyong Krising kag habagat mga kabyanan, sa pinakaulihi nga update sang Office of the Civil Defense Western Visayas, naglabot na no sa 72,958
Again, no, 72,958 ka residente o kung pumuluyo sa Western Visayas ang naapektuhan bangod sang bagyong Trising. So ang mga apektado nga mga residente ang nagikan sa 256 ka mga kabaranggayan sa probinsya sang Iloilo, Antique, Capiz, kag Aklan. Kung ma-wonder ka mo, no, mga kaabyanan, wala na diri sa listahan ang Negros Occidental, bangod niya may ara na sila sang separate region, ang Negros Island Region. So ang mga naapektuhan, kapin 5,000 nga residente ang yara sa mga evacuation center, samtang ang iba naman ang temporaryo, no, nga naga-seek shelter sa mga ilang mga kaabyanan, himata o kon mga kakilala. So sunod sa OCD Region 6 o kon sa Office of the Civil Defense Western Visayas, ang preemptive evacuation ang ginpatigayon sa kadam-an ilabi na sa mga flood-prone areas para sa ilamanong safety. Especially diri sa aton sa Western Visayas, madamo sa mga bodies of water, may baybayon kita, may mga kasubaan kita. So people or residents nga malapit sa sini nga mga bodies of water, nagapatuman gid ina ano nga ato mga LGUs sang preemptive evacuation sa sini nga mga residente. Sa piyak nga bahin mga kaabyanan, nagpalabot sa 3.94 million pesos nga balor sa food packs kag non-food items ang DSWD kag mga local government units sa mga apektado nga residente sa Western Visayas. I-check naton sa Negros Island Region mga kaabyanan kung sa diin kabahin ang Negros Occidental kung pilayan no ang apektado nga mga pumuluyo. So sa Negros Occidental mga kaabyanan, ang mga apektadong populasyon diri ara sa 20,369 no ang affected population or number of families 20,369 families o kon 42,325 no ang apektado nga mga individuals sa Negros Occidental. May ara sang evacuation center nga 145 sa Negros Occidental mga kaabyanan sa digina no sa Office of the Civil Defense Negros Island Region. So ang affected barangay sa probinsya ara sa 177 barangays. Sa Bacolod City naman niya mga kaabyanan, 4,419 families ang apektado o kon ara sa 2,007. That's according sa initial nga datos sang Office of the Civil Defense Negros Island Region. So ang Bacolod City may apektado nga 15 barangays or 4,419 families. So may mga suspension of classes ang nagligad niya semana mga kaabyanan bangod sang malain nga tiyempo no diri sa probinsya sa Antique, Iloilo, and also areas of Aklan no ang portions of Negros Occidental or mga bulutuan sa Negros Occidental nag suspend no sang in-person classes
bangod sang malaing nga tiyempo nga na-eksperyensyahan naton. Tugay na sang krising kag habagat. So hopefully no, hindi na magsaka pa ang numero or hindi na madugangan pa ang halit nga ginabilin sining bagyong krising kag habagat sa mga pumuluyo sa Western Visayas ug sa bilog nga pungsod Pilipinas. By the way, balikan lang naton kay ina no, may alas ang departure statement si President Ferdinand R. Marcos Jr. kay kahapon mga kaabyanan or rather subong nga adlaw no Domingo magapadulong na sa Estados Unidos ang presidente si President Ferdinand R. Marcos Jr. para sa isa ka official visit. So para sa mga late tuners naton no, i-recap lang naton no, subong nga adlaw na magalupad or magapadulong sa Estados Unidos si President Ferdinand R. Marcos Jr. para sa isa ka official visit July 20 to July 22, 2025. So ang ining visit mga kaabyanan marks as the first by a head of state no from Association of Southeast Asian Nation to meet US President Donald Trump. Sa din iga-highlight ang long-standing kag evolving partnership sa tunga sang Pilipinas kag Estados Unidos. So si President Marcos kag si President Trump ang nakatalana nga magkita ay no kag makahinon-anon sa White House para sa isa ka talk para mapadalom no mapabaskog ang bilateral cooperation sa pila ka mga areas lakip na dira ang economic growth, ang trade and regional security. Ang oras sa Radyo Pilipinas 10:52 sa aga. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyo nga pag-upod diri sa programa Ang Rehiyon karon sa mga nagtutok sa Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM. Gusto man naton pasalamatan by the way ang aton nga mga interviewees ang aton nga dream team from Western Visayas Medical Center si Dr. Habines, Dr. Laud and Dr. Sobre Vega no nga nag-perform sang first awake brain surgery sa Isla Sang Panay dira ina ginahiwat no sa may Western Visayas Medical Center. Also si Dr. Joseph Dean Nicolo no sa ang center chief sang WVMC and of course ang aton nga bugal sa Western Visayas Dangal ng Bayan awardee sa may finalist national level si si Mr. Cornelio Mabera. Mga kaabyanan, gusto man naton pasalamatan ang aton nga mga katuwang technical diri sa studio Sir Alan Defante sa transmitter Sir Vermore Aventura. Mga kaabyanan ang inkaupo ninyo Hope Tarichante and of course sa ngalan man no sa akong nga partner Marian Grace Serenieta. Inip mga kaabyanan ang programa Ang Rehiyon karon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo